Bumubuo ang China ng National Total War Strategy. Layo ng estratehiyang ito ang mas high-tech na economic warfare. Sa ilalim nito, magiging katuwang ng PLA ang mga civilian, academic at industrial sectors ng bansa para sa mas mabilis na technological deployment. Sa madaling salita, hindi na lamang militar ng China ang naghahanda, kundi ang buong bansa na mismo. At ang ultimate goal nito, mapaghandaan ng China ang nagbabadyang digmaan laban sa Taiwan at magapi ang superior enemy nito, at yan po ay ang Estados Unidos. December 29 at 30 noong nakaraang taon, nagsagawa ng large-scale military exercise ang PLA na tinawag na Justice Mission 2025. Maituturing itong isa sa mga senyales ng paghahanda ng China para sa isang total war sa Taiwan Strait. Nagsagawa ito ng simulation ng total blockade sa Taiwan, partikular na sa mga port sa Kaohsiung at Keelung upang walang makapasok na pagkain, supply ng enerhiya o tulong militar mula sa ibang bansa. Nagpakawala ito ng mga rockets sa Taiwan Strait na bumagsak malapit sa 24 nautical mile line ng Taiwan. Hayagang sinabi ng China na ang naturang drills ay para takutin ang mga external interference forces. Tinutukoy nito ang Estados Unidos at Japan. Hindi lamang sa paghuhulog ng bomba o sa lantarang paggamit ng dahas maaaring magsimula ang isang digmaan, maaari rin itong mag-ugat sa total blockade. Halimbawa, pipigilan ng China ang anumang barko na magtatangkang pumasok patungong Taiwan. Plano rin ng China na putulin ang mga undersea internet cables at kuryente ng Taiwan na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa lugar. At upang maiwasan ang panggigipit mula sa kalaban, ginagawa na ngayon ng China ang tinatawag na sanction proofing upang makaiwas sa sanctions o parusa ng ibang mga bansa. Binabawasan na ng China ang reliance sa US dollar at sa halip ay pinalalakas ang currency nito na yuan o mas kilala sa tawag na yuan. Bumuo na rin ito ng Cross-Border Interbank Payment System o CIPS na malayang maipagpatuloy ang pagpapadala ng pera sa ibang bansa kahit paalisin sila sa global banking system ng Amerika. Nag-iimbak na rin ito ng tone-toneladang ginto upang magkaroon ng hard asset na hindi kontrolado ng ibang bansa. Noong Marso, naitala ng People's Bank of China ang ika-17 buwan ng sunod-sunod na pagbili ng ginto at umabot na nga sa 2,313 tons ng gintong opisyal na reserba ng bansa. May mga batas na rin ngayon ng China kung saan pwedeng kumpiskahin ng gobyerno ang ari-arian ng mga dayuhang kumpanya na nasa China kung sakaling tumalima ang mga ito sa sanctions ng ibang bansa laban sa China. Sa madaling salita, ang sanction proofing ay paggawa ng China ng sistema kung saan kaya nilang mabuhay at lumaban ng hindi nangangailangan ng dolyar o ng teknolohiya ng kalabang bansa. Ngayon, paano nga ba magagamit ng China ang mga paghahandang ito kung sakaling sumiklab nga ang total war laban sa Taiwan? Pwedeng iparalisa ng China ang command systems ng Taiwan gamit ang cyber warfare at swarm drones nito. Maaari ring mangyari ang sabay-sabay na pag-atake ng missiles sa mga military base habang ang AI-controlled stealth drones ay nakatarget sa mga tagong missile launchers ng kalaban. May posibilidad rin na atakihin ng China ang military base ng Estados Unidos sa Japan at sa Guam gamit ang DF-27 at JL-3 upang pigilan ang pagsaklolo ng mga ito. Maaari rin gamitin ng daang-daang libong mga sundalo ang mga repurposed commercial vessels papuntang Taiwan. Habang tumatagal, patuloy ang paghahanda ng China sa napipintong digmaan nito laban sa Taiwan at sa iba pang mga bansa. Ang mga paghahandang ito ay patunay na hindi simpleng pananakot ang ginagawa ng China, kundi sa likod nito ay ang pagtiyak sa tagumpay sa kahit anong laban para sa seguridad ng sarili nitong bansa. Ang Chinese People's Liberation Army, PLA, ay nagpahayag na ang kanilang kilos ay para lamang sa pagtatanggol ng soberanya at integridad ng teritoryo. Ngunit ang tanong ng marami, bakit ngayon? At bakit ganito kalaki ang kilos militar ng China? Ang estratehiya ng China ay maaaring masabing two-pronged approach. Una, pagpapakita ng lakas upang palakasin ang kontrol nito sa rehiyon. Ikalawa, pagpapadala ng mensahe sa pandaigdigang entablado na handa itong ipaglaban ang sarili nitong interpretasyon ng soberanya. Ngunit ang tanong, sasapit ba ito sa aktwal na sagupaan? Maaaring hindi agad, ngunit ang pagpapakita ng lakas na ito ay sapat na upang magdulot ng kaba sa mga kalapit bansa. Lalo na kung isa sa alang-alang ang posibilidad ng pagsuporta ng US sa Taiwan. Kung sakaling magpatuloy ang ganitong tension, may malaking panganib ng pagkakaroon ng hindi sinasadyang insidente. Ang pagkakaroon ng China ng mga barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid sa Taiwan
ay posibleng magdulot ng aksidente na maaring mag-escalate pa sa isang mas malaking sagupaan. Ang ganitong senaryo ay maaring maapektuhan hindi lamang ang ekonomiya, kundi lalo na ang seguridad ng rehiyon. Para sa Beijing, ang Taiwan ay bahagi pa rin ng kanilang teritoryo at itinuturing nilang ito ay isang domestic affair. Ayon sa mga ulat, tinutulan ng Beijing ang anumang pahayag mula sa Taiwan na nagsasabing sila ay isang independenteng bansa. Mula sa pananaw ng Beijing, ang pagkakaroon ng military drills sa rehiyon ay isang paraan upang subukan ang kakayahan ng Taiwan na tumugon sa banta ng pagan. Pananaw ng iba pang bansa sa rehiyon. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa pagitan ng China at Taiwan, patuloy na nagmamasid ang Japan sa mga hakbang ng China. Ayon sa Japanese Maritime Self-Defense Force, naitala nila ang presensya ng Chinese aircraft carrier na CNS Liaoning malapit sa kanilang teritoryo. Ang Liaoning, kasama ng iba pang warships ng PLA Navy, ay nagsagawa ng operasyon malapit sa Yonaguni Island na isang senyales ng pagpapalakas ng puwersa ng China sa karagatan sa paligid ng Japan. Bilang tugon, nagpadala rin ang Japan ng mga fighter aircraft upang subaybayan ang galaw ng China sa rehiyon. Ayon sa kanilang pamahalaan, patuloy nilang babantayan ang aktibidad ng PLA Navy sa rehiyon bilang bahagi ng kanilang pagtugon sa mga pagbabanta sa seguridad. Para sa Japan, ang kanilang pagpapakita ng puwersa ay isang mahalagang hakbang upang maipakita ang kanilang determination sa pagprotekta sa kanilang teritoryo at karagatan. Diplomasya sa gitna ng tensyon. Habang nagpapatuloy ang pagpapakita ng puwersa, patuloy ding isinusulong ng mga bansa ang diplomasya upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Sa isang pahayag mula sa US State Department, nanawagan sila sa China na iwasan ang mga aksyon na maaring magdulot ng mas matinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa Estados Unidos, patuloy silang maninindigan sa kanilang One China policy, ngunit hindi nila pababayaan ang Taiwan sa oras ng pangangailangan. Ipinahayag ng mga opisyal ng US na ang kanilang alyansa sa rehiyon ay nananatiling matatag at patuloy nilang susuportahan ang mga bansa na nagtataguyod ng kalayaan at demokrasya. Ang Taiwan, kanilang panig, ay patuloy na nananawagan para sa suporta mula sa pandaigdigang komunidad. Ayon kay Taiwan President Lai Ching-te, ang kanilang bansa ay handang ipagtanggol ang kanilang kalayaan mula sa anumang banta. Dagdag pa rito, hinimok ng Taiwan ang ibang mga bansa na magkaisa laban sa agresibong kilos ng China sa rehiyon. Bagamat hindi pa umaabot sa aktwal na labanan, malinaw na ang Taiwan ay handa na protektahan ang kanilang soberanya. Ang papel ng Pilipinas bilang isang strategic ally. Sa gitna ng tensyon, lumitaw ang kahalagahan ng Pilipinas. Ayon sa Philippine military, ang mga pagsasanay ay bahagi ng kanilang pangmatagalang estratehiya sa coastal defense at hindi lamang sagot sa mga nangyayari sa Taiwan. Sa kabila nito, malinaw na nakikinabang ang Pilipinas mula sa pagtutok ng US sa rehiyon, lalo na't patuloy na nakakaranas ang bansa ng mga banta mula sa China sa West Philippine Sea. Kasabay ng mga ito, nananatiling aktibo ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at China sa kabila ng mga alitan sa teritoryo. Sa mga nakaraang pahayag, iginiit ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa kanilang teritoryo, kasabay ng panawagan na magpatuloy ang usapan upang maiwasan ang karahasan. Epekto ng tensyon sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng China, Taiwan at mga kaalyado ng Estados Unidos ay may direktang epekto sa kapayapaan sa buong rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ayon sa mga eksperto, ang bawat kilos ng mga pangunahing bansa sa rehiyon ay maaaring magdulot ng epekto sa ekonomiya, diplomasya at seguridad. Bukod sa pangangailangan ng karagdagang pondo para sa military drills, nagiging hamon din ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa upang maiwasan ang eskalasyon ng tensyon. Para sa Taiwan, ang presensya ng mga warplanes ng China ay isang direktang banta sa kanilang seguridad. Samantalang para sa China, ang patuloy na pagsuporta ng Estados Unidos sa Taiwan ay itinuturing nilang pakikialam sa kanilang usapin sa teritoryo. Ang pagkakaroon ng venom drills ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagbibigay din ng mensahe sa Beijing na ang rehiyon ng Asia-Pasipiko ay handang tumugon sa anumang banta. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsusubaybay ng mga bansa sa rehiyon sa bawat kilos ng China at ng kanilang mga kaalyado. Habang hindi pa umaabot sa ganap na digmaan ang sitwasyon, ang patuloy na pagpapakita lakas, malinaw na nakasalalay sa diplomasya at patuloy na pag-uusap ang
hinaharap ng rehiyon. Ang pagsusumikap ng bawat bansa na magpatuloy sa mga negosasyon kasabay ng pagpoposisyon ng kanilang militar ay naglalayong tiyakin na ang mga tensyon sa pagitan ng China, Taiwan at mga kaalyado ng Estados Unidos ay hindi humantong sa isang malawakang alitan. Sa huli, ang pangarap ng kapayapaan sa rehiyon ng Asia-Pasipiko ay nananatiling isang hamon na dapat harapin ng buong komunidad pandaigdig. Ikaw, sa tingin mo magtatagumpay kaya ang China sa mga balak nito sa Taiwan kahit nandyan ang Estados Unidos at mga kaalyado nito? Ikomento mo ito sa ibaba.